Ready? Okay, sige. Session resume. Meron po tayong dalawang bagong testigo. So, kailangan natin si Atty. Kimbo to administer the oath, no, sa ating mga bagong testigo o resource persons. Pakitayo lang po kayong dalawa. Kayo po ba ay nanunumpa na kayo ay magsasabi ng katotohanan, buong katotohanan at pawang katotohanan lamang? Pakitango po kung oo. Okay, maraming salamat. Sige po, kayo po ba yung nakita namin sa hindi niyo nakita niyo ba yung video presentation? Opo. Kayo pa sir yung nakasalamin po, Mr. Edison Rivera. And then kayo po na nakaputi. Mr. Arcilia. Sige po, sino pong gustong ang unang magsalita? Okay, kayo po ay nanumpa, ibig sabihin nun yung alam nyo lang sa personal na yung pagkaalaman ng ikwento nyo sa amin. Opo, yung pawang katotohanan lang na alam ninyong personal. Opo. Opo. Salamat po, Mr. Rivera. Sir, go ahead, sir. Ano pong maibabahagi nyo sa Senado, sa committee ito, tungkol doon sa Makati Homeville Project na kinokonekta ngayon ni Atty. Bondal sa Friendship Suites na project? Ang masasabi ko po, yung pong pangako sa amin ni Vice President Binay, pawang wala pong katotohanan lahat. Kabaligtaran po lahat ang pinangako niya sa aming maganda. Una po, nangako po siya sa amin na bibigyan niya kami ng gandang pamumuhay sa Kalawa. Nung dali niya po kami ron para po kami mga hayop na ikinarga sa truck. Diniskarga, halos po bumabagyo noon. Ang dinanas po namin kahirapan. Ang dalan lang po namin noon nang kunin kami sa San Isidro. Hindi po kayo maniniwala. Biglaan po yun. Halos po sobra lang ng konti sa pamasahe. Binigyan po kami ng 2 kilong bigas na masama lasa. 2 sardinas na kupi. Pagkarating po namin doon, iniwanan lang po kami. Saan po kami kukuha ng kakainin ng mga panahon na yun? Tubig po. Hindi po namin alam kung saan kami kukuha ng mainom na tubig. Buti lang po itong pormero, meron pong bago mag-eleksyon, nakapagrarasyon po ng tubig yung mga tagaroon sa amin. Pero pagkatapos po ng eleksyon, sa maniwala po kayo sa hindi, wala po kaming kukunan ng tubig, kundi po sa malayong kukuhal po kami ng bukal. Sa bukal kukuha po kami ng tubig sa bukal. Bigyan niyo po kami ng mga date, na mga petsa. Kasi anong eleksyon po yung tinutukoy ninyo? 2010? Opo, ano 2010. po? Opo. Kailan po kayo dinala doon? 9. 2009. Anong buwan po? November. November 2009. Opo. And then, gano'n na kayo katagal na naging residente ng Makati? At saka anong eksaktong location ng residence sa Makati? Ando po kami sa sa Barangay San Isidro. Kung tawagin po yun Tripad de Gallena, Barangay San Isidro. For the information of the Honorable Senators, yung Tripad de Gallena po, yan po yung parang creek na nagbaboundary po sa Makati at Pasay. So doon po sila nakatira sa, sa banks ng creek na yun po. Sir Chair, kung pwede kong sundan po yung tanong. Go ahead, please. Sir, magandang hapon. Pasensya na po kayo kasi na-shock ako dun sa napanood ko. Lalo na si Vice President, siya ang housing czar ngayon eh. At halos linggo-linggo, hindi siguro sa national TV pero sa probinsya, no, hindi lang siya may commercial na galing sa mahirap para sa mahirap, pero pinapakita yung pagbigay niya ng SELA eh. Yung Certificate of Eligibility for Lot Allotment. Tapos pinapangakuan ng tao na bibigyan ng lote, no? Sumasama siya sa NHA at kung ano man yung under the housing. Pero kayo na mismong taga Makati, kaya susundan ko lang po yung sinabi ni Senator Pimentel, no? Unang-una ho, bakit kayo inalis sa Makati? Kasi nasa creek po kayo? Nangako po siya sa amin, bibigyan kami ng magandang buhay.
So ibig sabihin po, ang bahay nyo po nasa sa May Creek. Kaya Opo. sinabi sa inyo, kailangan kayo umalis doon dahil lilinisin. Dahil kailangan na po nila yung kailangan na po nila yung lugar na yon, kaya po kami sa pilitan na nilang pinaalis. Dahil sinabi po sa amin, magsialis na kayo, kasama po yung barangay captain namin doon. Ano po, lupa ho yun o nasa ibabaw ho kayo ng creek? Danger area ho ba o mayroong may-aring pribado ng lupa? Kung po talaga yun tabing ilog na po. At tabing ilog. Okay. So sumama naman ho kayo dahil dun sa pangakong kahit papano, asikasuhin po kayo dun sa Kalawan. Sumama po na kami dahil nga po sinabi sa amin na huwag na kayong lalaban pa at masasaktan lang kayo. Sumama na kayo at maganda yung pupuntahan nyo. Totoo ba, sir, yung sinabi ni Atty. Bundal na yung pinakitang litrato na hanggang ngayon po, after 5 years, no? Totoo po yun. Ganyan pa rin po ang Opo. itsura. Opo. So pag pumunta po kami dyan bukas o next week, Pero ganun pa rin. yung iba po kasi namin sa tagal na po namin pagtitira, yung iba po rin may nakakapag-abroad. Meron po ilang piras, konti na nakapagpaayos ng bahay. Ay. Pero karamihan po, makikita niyo po talagang kahabag-habag po ang tao. Pero yung lupa ho sa inyo na dahil nilipat na ho kayo dyan. Yun po ang pangako sa amin. Paano hong pangako? Ibig sabihin ho, wala pa kayong hawak na titulo? Wala po. Kaya nga Ano po ang hawak nyo? ang hawak lang po namin yung entry pass. Ilang taon na po yun. So wala po kayong kontrata o kahit anong dokumento na dahil pumayag kayo magpalipat at Wala kayo, po. yun na po ang ano. Entry pass lang po ang karamihan doon. Yun lang po. Tapos saan po kayo botante ngayon, sir? Nagparehistro na po kami rin ngayon sa Kalawan dahil lang po sa kung hindi po kami magpaparehistro, hindi po kami bibigyan ng tulong ng Makati, katulad po ng Casper War. Isa po yan. Kuryente, tubig, hindi po kami bibigyan talaga. Hindi kami magpaparehistro sa pilitan po. Kasi po, ang sabi po sa akin, kasi binisita ko po sa 13 Martires, yung mga nilipat galing sa Taguig. Kasi yung mga danger areas din ho, no? Tapos tabi-tabi ho yun, yung NHA, tapos yung sa Makati. Kinausap ako nung kapitan na, sir, parehistruhin nyo naman dito dahil karamihan, pagka nakarehistro, halimbawa sa Makati o sa inyo, dahil maganda mga benepisyo nyo, ayaw magparehistro dito sa lugar namin. Kasi nga, yung mga benepisyo mawawala. So, katulad sa Makati, di ba, maganda yung ospital or yung facilities, no, yung yellow card nyo. So, paano? Nagagamit nyo pa yon? Hindi na. Paano po namin magagamit yon? Sa layo po na yun, kung magkakasakit po kami, dadalhin, Hindi iba nyo nga rin. po, hindi kayo maniniwala, dadalhin po sa ospital sa Makati. Diyan pa lang po, papunta pa lang po na, palabas pa lang po ng Laguna, nababagsak na naman po sa ibang ospital. Marami pong ganyan. Iba po nagkakamatay na po sa daan eh. Ganyan po ang pangako, pero hindi po totoo lahat yung sinabi ni Binayam. Totoo po yan. May asosasyon po kayo. Meron po, nagtayo po kami ng asosasyon, kami po mga senior citizen. Pero hindi ho tinurn over sa asosasyon yung home bill. So, ang Hindi, administrator pa rin ho, yung city pa rin ho. Bago lang po yan, yung amin po. Yun naman po, may asosasyon puro kanila din po. Mga ilan po kayo, kung natandaan nyo lang po, sir, na i-verify naman po namin, but more or less po, nung nilipat kayo, sabi nyo nakatrack hanggang ngayon po, tingin nyo po mga ilang kayong taga Makati na nilipat dyan? Kami po mga taga doon lang po sa barangay namin, siguro po baka meron po siguro mga hindi naglalayo sa mga 300. So may mga kasama pa ho kayo taga ibang barangay? Marami po. Pero lahat to pareho po, yung lote lang lahat. Wala pong meron may duplex o may medium Wala rise. po. Ngayon na lang po nagkakaroon dahil nga po sa dahil kaya nga po nalipat yung iba. Gawa po ng siguro po baka wala na lang maipakita sa mga tao. Yung mga ginawa po mga bahay doon, hindi kayo maniniwala. Sipain mo, magkakadurog-durog po yung Sir, huwag kayong magagalit ha. Total, tatanungin din kami ng media niyan. Tatanungin kayo. So tatanungin ko na rin po Opo. kayong diretso po, no? Opo. Wala namang ho ba kayong masamang tinapay lang sa mga binay or eto ba'y baka political lang to kaya nyo sinasabi o yung sinasabi nyo po talaga ito. Halimbawa po, nung nasa Makati pa kayo, sinong binoboto nyo? Idolo po namin yan. Idolo ko po si Binay. So nagbago lang ho nung hindi natupad talaga yung po, ano. kahit sinong mapatira dyan, lahat po ng tao rin natatakot sa kanila. Bakit po? Pag, halimbawa po,
hindi kayo sumunod ngayon, pwede ba pa kayong paalisin dyan? Aba, yun po pagkakaalam ng mga tao dahil yan po ang panakot nila sa amin. At dahil wala kayong hawak na titulo. Wala po. na- Talaga pong sinasabi nila, iba pong klase itong pamahalaan binis sa amin. Maniwala po. Yeah. kayo. Totoo Mr. po. Chairman, sa akin lang isa lang po bilang protection din po ng mga gusto mag-witness. At karanasan din naman po tayo sa mga urban poor at yung area. Talaga pong kalimitan, sela ang binibigay. Minsan 3, 4 na beses. Hindi talaga titulo. Dahil pag may titulo, may kalayaan ka na kung sinong gusto mo iboto eh. Pero habang ang nagmamay-ari ng lupa, isang grupo pa, nadidiktahan kasi tatakutin na i-demolish, ibibigay sa iba. So mapatawag din ho natin ang tamang housing authorities, hindi ko sure kung NHA, na o HLRB, no? Lahat ito ay under kay Vice President. Mas maganda kung siya mismo pupunta dito, no? Pero kung hindi po, kung sino po sa kanila at sa City of Makati, yung assurance na ang mga residente doon ay pwede magsalita ng malaya dito ng buong katotohanan at hindi sila mapaalis doon. Pero gusto ko rin malaman kasi ang alam ko po, pagka hindi ka pwede mag-demolish under certain conditions sa batas, no? Especially kung before 1986 nandun ka na sa isang lugar na wala kang relocation. Pero yung relocation, kailangan may katiyakan ka rin dun sa relocation. So kung nirelocate ka nga dun, wala namang katiyakan na sa'yo na yon or pwede ka rin paalisin kahit papano. Diba? Kaya ang nagiging sumbungan na lang sa media. Pero hindi naman pwedeng araw-araw nilalabas sa media yung kalagayan ng isang lugar, no? So, Mr. Chairman, gusto ko rin matiyak, no? Kasi hindi lang naman po sila. Pero pati po yung ibang mga kababayan natin na gano'n ang sitwasyon, no? Nasa relocation center. Minsan naman po, to be fair to some LGU, siguro may mga dahilan kung bakit nadidelay o nalilate, no? But in their case, para hong wala silang laban, eh. Parang pag kumampi sila, walang incentive na magbago yung lugar dahil walang dissent, walang nagko-complain. Pag nag-complain naman sila, as they said, tinatakot sila, baka hindi sila makapasok sa lugar na walang pass, no? So maybe we can... Thank you, Mr. Chair. Pakinggan muna natin si Ginoong Arcilla sa kwento niya para pwedeng tanungin yung dalawa nating bagong resource persons. Sige po, Ginoong Arcilla. Ako po, isa rin sa relocation ng galing sa barangay Wisrimbo. Dinala po kami doon sa Makati Humbil sa kagustuhan namin na may relocate dahil sa mga pangako nila na kwan. Taga barangay Kabuti po ako sa Wisrimbo. Barangay Street Kabuti, barangay Wisrimbo. So, iyon pong natitirahan ko, hindi po talaga squatter yon. Nakating lang po ng kalayaan ng kalsada. Tapos, i-declare ng Makati na ginger zone. Sa kuwan ko naman po, sa pakiusap nila sa amin, mga ilang MSW ding pinapupunta ro na nakikiusap, nagigibayin na kayo dito, makialis na. Sabi ko, huwag niyong bastang gibayin ang bahay ko, makikiusap muna ko sa dapat na kausapin ko. Ito nga yung aktong yun ay si Vice Mayor Mercado, nakiusap ako, sabi ko sa kanya, gawin mong 3 relocation ko kasi dami akong pamilya. Sabi niya, kakausapin niya si Majuri, pa noon ang kwan ang head ng MSWD sa nangangasiwa sa mga relocation. Majuri de Vera. Majuri de Vera. Ang sabi niya ni Vice Mayor Mercado, sige ayos na, puntahan mo na lang doon. Nung part po na yun, nung hapon na yun, pinagiba ko yung bahay ko. Kasi ayaw ko na ngang maglaban. Ay, yung mga kasama ko, gusto pa, maglaban pa, magdemanda pa. Ay, wala ka ako tayong kwan dyan. Sa kagustuhan kong palibasa pangako ng Binay, may trabaho doon, magandang buhay. Dinala ko yung, kasama ko yung 12 kami, sa isang pamilya ko, 12 piraso po kami, 12 kung kami membro sa pamilya ko. Na-relocate kami nung hapon na yun. Ayun, kinarga kami, 6 kaming pamilyang kinarga sa truck, 2 truck. So, ang katotohanan nga po, nakatanggap kaming 2 kilong bigas sa grocery. Tapos kami pa po nag-ambag-ambagan nung para sa pagbayad sa tollgate sa truck. Yan po ang buong katotohanan itong Panginoon Diyos. Pagdating po namin doon, binagsak kami sa isang maputik pang lugar kasi kalsada pa lang ang mayroon eh. Yung dala naming Anong taon po yan? 2009 din?
Oh, ganun po. Anong buwan po? Mga Marso, ngayon. Marso? Papunta na sa painit na eh. Sige po, sige Ganun. tuloy po. Oo. Ngayon, itinayo namin ang dala naming ginibang bahay doon sa lugar na binigay sa amin kasi mayroon doon na nakatalagang tao na kung saan ka ilalagay. Di pagdating namin doon, itinayo namin. Medyo maganda pa ang buhay ng pagdating namin doon kasi may contraction pa doon. Yung mga taong dinadala doon, mga kuha na kami noon mga 200 na family na yan na nandoon kami lahat, iba-ibang barangay ng Makati. Ngayon, pagdating namin doon, relibo kami, palibasa may kontraktor pa doon na nangangasiwa, nagpalit-palit kami, ang hanap buhay para may mga trabaho ang tao, maganda pa ang buhay. Ito na nga yung makalipas yung 2010 yung magkaroon ng eleksyon, doon na nagkuhan ang buhay namin. Nagsimula. Yung buhay bang wala ka nang pupuntahan, rayot-rayot na ang mga kakabataan, mga sabi ko doon sa pari doon, nakiusap ako na pwede ba senior si Father Noel noon ang naka-assemble sa Kalawan. Sabi ko, pwede ba Father na tayuan ay magpapamisa kami rito para makikiusap ako sa Makati na Vice Mayor pa noon si Vice Mayor Mercado na sa madaling panahon patayuan kami simbahan. Yun, nakita nilang marami akong nakalikom na mga tao nagsimba, naritratuhan yun, napadala namin sa Makati. Nagpasulat ako sa konsiho ng Makati na tayuan sa madaling panahon na simbahan. Nagkaroon po ng simbahan doon dahil sa pakiusap ko para magkaroon bang katahimikan yung mga taong narilukit na galing sa mga squatter, galing sa kwan. Ito na ngayon ang punto, yung nawala na yung kwan ng 2010, iba na nangasiwa, ang pamilya Binay na nangasiwa doon sa amin, doon na po nagkaroon ng problema ang malaki. Wala kaming mataniman. Wala kaming hanap buhay kung saan pupunta. Mapunta ka sa Makati, maghanap buhay kayo. Kung diyan ka nagta-tricycle, makapamasahe ka, walang buhay nga, maraming kwan. Lalo itong mga huling kwan na ito, mga huling araw na dumating na po na itong kwan, naawa ko, kaya nga sabi ko, maglantad na tayo kung sino mag-imbestigang talagang idudulog na kwan. Dahil yung pong mga kabataan, maawa ka po, mga minor edad. Talagang naglalakad silang gabi para kalabitin ka. Ay, 100 lang mano. Pati ka na galang. Duming, 100 lang. Oh. Sabi ko, grabe na ito. Kagutuman na naabutin natin dito. Kami, mayroon po ako doon yung mga kasamahan na namatay sa loob ng bahay. Sa akala ko gutom kasi di ko naman masyado ng kwan Di na pwede kami makialam, mga pulis na ng Kalawan na nag-iintindi. Mahirap ng 3 pamilya po yun. Nabukasan namin sa loob ng bahay. Patay. Ang pakakaala ko, sa gutom po namatay. Kaya, yung problema namin, itong 2013, nagsimula sila doon na magtayong housing. 3 piece po kasi yung kwan Piece 3, Piece 1, Piece 2, Piece 1. Ito pong Piece 3, 2013, nagsimula sila magtayong housing. Ang kaso ang liliit. Parang itinulak mo, mga kukulamber pa ang mga nakakabit na kuan. Kaya, yung iba, hindi nagsilipat. Doon talaga sila sa tinayuan ng bahay na yung pinakita kanina. Yun talaga yun. Hindi naman na tupad yung pangako nila. Pumunta pa doon si Mayor, masinalita doon kanina doon sa stage na nagmi-meeting siya. May tumanong, alos kaming mga senior hipsid, nagtanong talaga sa kanya kung asan ang pangako mong bahay. Dito po ang sabi niya, ano kayo? Binigyan na kayong lupa, gusto niyo pa bahay? Oh. Hindi makataong vice president siya kung nagpapatawad siya. Kung halimbawa man, hindi naman kami mga politiko, hindi naman butante lang kami, hindi naman kami mga leader ng kwan. Bakit? Pati yung mga taong relocation na lang, napag-iinitan niya pa. Hindi makataong kwan niya. Doon na po nagsimula yung problema namin. Hindi na kami
Sino po yung kino-quote ninyo? Si Vice President Oo, si mismo? Vice President Kailan po. po yan? Saan? At saka saan? Doon bumisita siya sa lugar? Ay, basta ang pakakatanda ko po, nung uupo pa niya lang yung Vice President. Sa 2010 po yun. Oo, Sa pakaupo niya second pa lang. half ng Oo. 2010. Senator Totoo po Trillanes? yan. Ah. Kasi kami doon, ginagalang ako kan mga senior citizen. Dahil nag-eleksyon kami doon sa humbil na yun ng senior citizen. Ako po ang pinagbutuhan nilang presidente ng senior citizen. Kaya kung anong problema, tinatawag nila ko, Manduming, tulungan mo ito. Wala tayo kakong makakuha tulong sa Makati kasi. Wala eh. Pinababayaan tayo eh. Kung may sakit, dadalhin pa namin sa Makati. Kasi hindi pa naman kami registrado doon. Meron po kayong nabanggit din ni Mr. Rivera, no? Meron kayong Senior Citizens Association. Tanong kanina ni Senator Cayetano, meron din kayong Homeowners Association. Homeowners? Yung lahat. Walang homeowners. Hindi pinapayagan ng Makati na magtayo kami ng homeowner na yun. Senator- Inaabakan ka agad. May tanong po si Senator Trillanes po. Maraming salamat po. Ginoong Arcilla, magbibigay po kami ng mga numero dito sa Senado para kung ano man yung gagawin ho sa inyo, kung makaramdaman kayo ng pag-iipit at doon sa inyong mga kasama, ay matimbrihan nyo kami para ma-i-alarma po natin yung mga otoridad. So, hindi po kayo pwedeng galawin dahil dito po sa testimonya nyo. Ano po? Maraming salamat. Ngayon po, tatanungin po muna natin si Vice Mayor Mercado about the original plans. Dahil ando doon pa kayo sa Makati government no mga panahon na yun, ano ba yung intention doon? Kasi ganito po ang nakikita ko. Alam niyo ho yung Hacienda Binay, sabi ni Mr. Tony Chu, 400 million niya binili yun. 400 million pesos, 350 hectares yun. Tapos napakagarang hacienda talaga yon. Kompleto yung mga mansion, yung mga kalye. 350 hectares, 400 million. Ngayon dito sa Kalawan, Laguna, relocation site, 40 hectares, 1 billion pesos. So talagang ito, tubong lugaw ang ginawa rito ng mga Binay. At narinig naman natin yung mga nakatira doon ngayon kung paano sila tinatrato. So, Vice Mayor Mercado, please. Maraming po salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Parte ho ako nung yung project na yan magsisimula. Yan ho, sa panahon bago ako nawala, sinikap ko po yan na magkaroon ng individual titles. Upang sa ganon, mabilis naming makukumbinse yung mga taong ililipat doon. Dahil ang kasunod po dapat noon, at siguro ho sasabihin naman ni Mandoming at saka ni Mr. Rivera, nakapag-sample na ho ako doon ng 4 na unit kung naaalala niyo yung 4 na unit na sinample natin doon, yung model unit para sa Gawad Kalinga. Kaya lang, inaabot na ho ako ng pakikipaghiwalay kay Vice President Binay, kaya hindi na po natuloy yun. Pero andyan ho si Engineer Hetsanova dahil nung panahon yun, siya ang aming General Services Department. Siya ho ang inkargado ng mga titulo. Yun ho ang katunayan na lahat ng titulo niyan naka-subdivide at naka-individual titles. At ang pangako po dyan, basta pumunta na ron yung tao, ibibigay na sa kanya yung titulo. Kung hindi man nakalipat pa sa pangalan niya agad, pero hawak niya yung titulo, nakatibayang yun ang kanya, at saka magkakaroon ng dokumento hanggang sa inarrange ko pa nga ho sa BIR yon na wala namang ibabayad itong mga taon to Dahil kung magiging deed of sale, ala rin naman silang ibabayad para ilipat. Kaya lang, nakaiwanan ko na po yun. Pero ang titulo po niyan nasa kanila pa rin. Kaya lang, hindi po napabigay ang titulo dahil ang ginagawa po nila, lalo na noong 2010 election, ba't ko ibibigay sa yung titulo? Baka hindi mo na ako iboto. Kaya ho sila, hanggang ngayon, umaasa lang sila doon sa titulo na mapapasa kanila. Diyan ho makikita ninyo kung ano yung modelo. Bagaman at sila nakatira na doon, hindi pa rin sila butante ho ng Kalawan. Kaya naman ho yung mayor sa Kalawan, nagre-reklamo naman ang sinasabi, lahat ng problema, peace and order, akin. Basura, akin. Kaguluhan ng lugar, akin. Pero
sila ho hindi nakakaboto pa rin sa bayan ng Kalawan. Siguro maliban lang ho ngayong eleksyon to, baka sakaling marami na ho yung mga magsilipat doon. Pero kung ginawa lang ho totoo yung pangako, maganda sana. Dahil yun ho ang design, may lupa, tapos tatayuan. Nakatay up ho kasi kami dati sa Gawad Kalinga. Pero hindi ho natuloy yun. At kung ano man ang rason, si Vice President Binay lang ho ang makakasagot noon, Mr. Senator. Maraming salamat, Vice Mayor. Engineer Hechanova, ano masasabi niyo tungkol doon sa mga titulo na yun? Good afternoon, Your Honor. Totoo naman po na ibinigay sa akin ni Vice Mayor Mercado noon yung mga titulo na yon. Siguro mga higit kumulang 200 na original na TCT. Ang billing niya sa akin na itago ko at maghintay na lang ako ng instruction galing kay Mayor. Hanggat nung umalis ako, andun lang naman yung titulo sa opisina. So, sa madaling salita, ngayon, kung sino man ang pumalit doon sa pwesto ninyo, merong titulo na pwede ipamigay sa kanila. Meron po, Senador. Yun lang nga, ang sabi ni Vice Mayor Mercado, hindi ginagawa dahil mawawala na sila ng hahakutin. Mawawala na ho ng hahakutin at mawawala na ng boto. Kasi sa ngayon po, sir, sa galit na sa kanila ng mga taong nadidinig natin, talagang hindi na po sila siguro iboboto. Sana nga po. Kayo po ba, Mr. Rivera, pagka naririnig nyo yung si Vice President Binay at yung mga pamilya niya at yung mga spokesperson niya na mga ngako, maniniwala pa po ba kayo? Mga sinungaling pong tao yung mga lahat na yan, yung pamilya na yan. Lahat po na sinasabi niyan, hindi totoo. Totoo po yan. Sige po, At naniniwala po ako sa inyo. Saka po sa kayo kung minsan po parang tinatako yung pong nagsipagbantay. Kaya ang dahilan daw po nila, kaya nagbabantay. May mga dibaril daw pong pumapasok. Sa totoo po ay mukha pong mga tauhan nila yun. Wala lang po kami ebidensya doon. Sige po, sige po. Mr. Chair, follow up lang po either kay Vice Mayor Mercado o kay Engineer. No? So, basically ang sinasabi niyo po, nung time na nilipat sila at nung time na pinasa yung ordinansa, etc., maganda plano at balak to pa rin talaga yung pangako. Tama po. No? Pero nung hindi ka na in charge, no? Because common knowledge sa Makati na para ka little mayor, partner kay Vice President at hindi ba kasi magkakasama tayo noon sa impeach GMA and between 2007 to 2010 busy na si VP daw sa mga rally, sa pag-organize. Actually nung una ang sinabi niya walang corruption. Nung napatunayan dito at naipakita lahat ng overprice, ang sinabi na nila si Vice President yan dahil nung panahon na yon busy na daw siya sa pakikipaglabang kay GMA, so halos ikaw na daw nag-aasikaso. Pero naputol ho yun, di ba? Because before the 2010 election, hindi rin tinupad yung pangako sa iyo na ikaw yung endorse na mayor. No? Natapos po yun ng last quarter ng 2009 dahil maaga po ang filing no ng Certificate of Candidacy. Kaya ho, nawala na ako sa kanya ng last quarter ng 2009. So, halos eksakto sir yun, Kadomeng at Ka Edison, nung paglipat nyo. So by the time na lumipat kayo dun sa lugar, yun yung hindi na po si Vice ang nag-aasikaso. Tama po ba? Mang Doming yata, Marso pa So, the next ano pa? Nung lumipat po kami dun hindi pa po siya tumatakbo nun. Okay. Kayo po, Kadomeng, kailan po ulit kayo nilipat doon? Marso ng 09 o 2010 na po? 09. Nakakuha pa sila sa amin nakatutok pa sila sa amin ng mga 6 o 7 buwan. Okay. Si Vice. Tapos po, kasi Senator Cayetano, ang filing nung 2009, December. Tama. So, nung 2010 po, sinusundo pa, saan po pa kayo bumoto po nun? Dito pa ho lahat sa Makati. Paano po? Sinusundo kayo? Sinundo po kami ng Sasakyan. bus nila Binay. Okay, so ganun yung sistema. Okay. Pwede, pakibalik lang po dun sa slide ni Attorney Bondal dun sa overview, yung 40 hectares. So ito po yung 40 hectares, tapos yung pong maputi-puti, I guess ito po yung mga kalye na ginawa.
Sir Edison, yan po yung sinasabi niyo nung una may construction pa. So, ibig sabihin, dinidevelop pa. Kasi I guess nung binili to, Roland po to. Vice Roland po ba itong binili? Tama po. Yan pong eksaktong nakikita nyo, yan ho ang kabuuan ng plano doon sa Kalawan Housing Project. Yan pong nakikita nyo yung puti, yan po yung mga roadway. Karsada po yan. Tapos magkano po, Attorney Bundal, yung kabuuan nito? Bali po, binili po yan 300 per square meter. Yan po ay 40 hectares. Bali 120 million. 20 million po. 1 billion, 20 million. Opo. Nailabas po lahat ng perang yan? Yan po ang per documents po. Nakita po naman po ninyo na may release na po doon eh. Meron ba tayong slide? Pinahanap ko yung slide ng Hacienda Binay. Pwede ba natin pakita yon? Meron ba tayo nun? Kasi ito po, ang sabi po ng law firm, no, na by coincidence daw, sila din po ang law firm ng mga Binay, pero sila din daw po ang kinonsulta ni Antonio Chu sa pagbili ng lupa, at sila din daw po ang abogado nung pinagbilan ng lupa, no? 446 million daw po. Tapos 50 million pesos to renovate the property. Kaya yung ganito daw pong kaganda na resort, ecotourism daw po, agritourism, 150 hectares po to, 500 million lang po ang ginastos. Kalahati lang po, nung pinakita nyo, nung 40 hectares lang po, na 1 billion. Parang nagtataka ako na kapag sasabihin pagmamayari ng Binay at ganito kaganda, ang liit ng presyo, 500 million lang. Nung sinabi ni Vice na mas malaki at sinabi ko nga at present price, pag-uunahan yan sa 1 billion, natatawa sila Mr. Chu. Pero yung pala, yung 40 hectares lang, na nakita nyo naman kalagayan, walang tubig, walang kuryente, ay 1 billion 20 million. No? So, but anyway, Mr. Chair, lahat naman to nakapasok as evidence. No? And again, the VP Binay is welcome to come. No, si Vice President, wala po kasi ako nung last hearing. Sabi nung niya, hindi. Siguro mapapatunayan to ni Senator Trillanes. Alam nito. Pero ang pagkaalam ko, Senator, si Mr. Lee, ang gustong pumunta dito at hindi pinayagan ng korte. Siya ang gustong magpaliwanag at malaya tayong magtanong. At hindi ko sinasabing paniniwalaan ko sasabihin ni Mr. Lee. Si Vice President baliktad. Siya ang welcome na welcome pumunta dito, pero ayaw niyang pumunta. Ang pilit niyang pinapapunta parati, mga spokesman niya. Pero wala naman silang personal knowledge. O katulad po nito, no? Nung una, sinabi nila wala silang pera masyado, mahirap sila, kung ano yung nasasalin. Pero nung yung anti-money laundering ay biglang nailabas na daan-daan milyon ang nasa bank account ng mismo ng mga Binay, naglabas na si Congresswoman Binay ng, ito po, nasa GMA News, April 12, 2015, 8:19 ng gabi. Rep. Binay comes to Dad's defense. Explain source of 630 million wealth. 630 million pesos, no? So, Mr. Chair, we'd like to give them a chance to answer, pero ayaw nila pumunta. But in this case, may request that in the next hearing, yung AMLA mapunta din because now that it's public documents, gusto kong mapakita nila sa atin, katulad nung ginawa din sa impeachment ni Chief Justice Corona, ay pinakita nila yung accounts and then binigyan ng chance si Chief Justice to explain, makapag-explain din yung mga Binay, no? Ang problema nga, nagtatago yung Vice President sa likod ng mga anak niya, sa likod ng mga spokesmen. Lahat ito hindi pwedeng under oath ng mga anak at saka ng mga spokesmen dahil hindi naman nila personal knowledge to Account to ng Vice President. So siya ang may personal knowledge na sagutin po itong mga tanong na to. So anyway, Mr. Chair, that's my questions for now. And maybe we can ask the City of Makati to submit the documents for this property. To be fair to them, baka naman hindi na nailabas yung buong 1 billion o yung 600 and 300. But can we also get from COA kung meron silang audit? Dahil kung, Tony Bundal, kailan pa tong 600 and 300 million? 2007 po yan. So dapat po, covered na ng audit yan. Kasi at the end of the year,
a few months later, may lumalabas ng audit findings for the other year. No? So, it should be easy for us to verify whether lumabas. So, yung 1 billion na yun at 2,000, at prices before 2010. Opo. O dahil napakalaki po nun compared sa ngayon eh. Dahil ang nung 2007 crisis eh. So, baksak ang mga presyo. But nung kailan ba tumaas yung presyo ng bakal ng husto, no? It was between 09 o 011. Remember dun sa Makati Building, yun ang excuse ng Hillmarks na humataw ang presyo ng mga bakal, etc. So yung 1 billion nun is worth much more now, no? So maybe, Mr. Chair, we can also get the COA findings for that area, no? Last na lang, Mr. Chair, paki-explain nga, chinap-chap. Yung chinap-chap po dun sa Friendship Suites. Pero dito po, wala tayong info pa kung isang kontrata lang yan, isa lang nakakuha, or... Wala pa po. Wala pa po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman. Senator Trillanes. In relation to the documents requested by Senator Cayetano, I move that we subpoena said documents, Mr. Chairman, just to facilitate things. And same time, regarding the Vice President's presence here in this hearing, alam nyo, Senator Cayetano, baka mamaya niyan, mag-challenge na naman si Vice President ng debate na lang. At atrasan lang ulit later on. So, sa akin, I believe he's the only one who can clear his name. Hindi ba siya nahihiya nito? O humarap siya dun sa mga constituenting mga pinalayas niya sa Makati, pinangakuan niya. I believe kung talagang seryoso siya magsilbi dito sa ating bayan, kailangan harapin niya to. Yan kung may dibdib siya na gawin yan. Ngayon, kung hindi man, ilabas niya yung kanyang bagman na si Mr. Jerry Limlingan. Itong si Mr. Jerry Limlingan, based dun sa mga earlier hearings natin, ito talaga yung pumopronta sa kanya. At hindi nila ito dinideny o dinidisown. At ngayon, yung mga kamag-anak nito, I am sure, hinahanap na nila ito si Mr. Jerry Limlingan. So, yung ating manhunt for Mr. Jerry Limlingan, sana po ma-facilitate natin, Mr. Chairman. In the next hearing, we will invite again the NBI and the PNP to inform the subcommittee on the efforts that they have exerted in locating Mr. Jerry Limlingan. Kasi humingi na tayo ng tulong sa kanila noon eh. Attorney Bondal? Yeah. For the information of the body, honorable senators, presently, you remember one of our whistleblowers, Engineer Ernesto Aspillaga. Presently, I have exerted a pro bono service for Ernie Aspillaga. Gerardo Limlingan filed a civil case for collection on a promissory note purportedly executed by Aspillaga. Now, he just made a verification on the complaint, and he placed his address there as A. Luna Street in Pasay City. I believe the process servers of the Senate had already gone to that address. But I will furnish the Senate the copy of the complaint as signed by Gerardo Limlingan, Your Honors. Please do so. Mr. Chair. Dr. Cayetano? Trillanes, once again. Okay. Just so ma-facilitate na natin itong iba pang items. Ito si Mr. Tony Chu, he promised, he mentioned during his testimony here na nag-issue siya ng cheque ng December of 2014. Ngayon, sinabi natin dapat ano na yan, may return check na yan. So, I move again that we subpoena Mr. Tony Chu dun sa next hearing natin and invite again the Vice President. I move, Mr. Chairman.
Subpoena Mr. Tony Chu, but can I study the proposal to invite the Vice President? Because you have invited him repeatedly already. I submit, Mr. Chairman. Tatanungin ko lang po itong si Mr. Rivera at si Mr. Arcilla. Doon po sa pagkakaalam ninyo, tuwing eleksyon ho ba, may mga hinahakot na mga residente doon sa Calauan, Laguna para bumoto sa Makati? Opo. Pwede nyo po bang isalaysay itong mga pangyayaring ito? Umupo kami, mahal namin si Binay. Dahil binabayaran ang boto namin. Natural po, nalulungkot kami ngayon dahil wala na kami ng tatanggapin bayad sa kanya ngayon dahil di na kami boboto sa sa Calauan. So, paano ho hinahakot ito? Mr. Arcilla, paano ho, ano nangyari? Pinangakuan kami na pag medyo halata nilang bawal ang sasakyan, binibigyan kami ng pagpamasahe, 500 pesos, ganun, para makaboto lang kami sa Makati. So ganun po yan nung 2010 election. Ganun ho ba? Pati nung na election po, ganun ang kwan. Pati nung 2013. Makaboto Dati sa kami sa barangay, bibigyan ka pa ng pera. kahit sa barangay. Kaya isa-isa po tayo. Sige, Mr. Rivera, ano po yung contribution niyo sa tanong? Ano po? Kahit sa... Bibigyan po kami ng pera bago umalis sa Calauan. Pagdating sa barangay, pagkatapos bumoto, may 500 pa. Merong sayang din ho yung 1.5. 1.5 ho natatanggap ng boboto sa Makati. Ngayon ho, paano yan kung bibigyan kayo ng 1.5 ulit? Kahit na ho tanggalin pa yung senior citizen ko, ayoko na po sa kanya. Maganda po yan. Kasi po, marami pong mga kababayan natin na dahil ho sa hirap ay tinatanggap po yan, kumakapit sa patalim. Kaya po yung mga kagaya po ni Vice President Binay ay namamayagpag po, ano? Tapos nakikita nyo rito, bilyon-bilyon po yung ninanakaw sa ating bayan. Yun lang po, Mr. Chairman. Buti na nabanggit ni Senator Cayetano yung pagsalita or pag-testify ng abogado ni Mr. Delphine Lee last kailan ba tayo? Monday. Pero sa Lunes ba yun? Tuesday? Monday 13. So ano lang po yun kasi because of the exigencies of the situation, we were under the impression and we were operating under the knowledge na pinayagan na pong mag-testify si Mr. Delphine Lee noong Lunes. Na-reverse pala yan ng Friday afternoon or Friday evening. So, and at the same time, the lawyer said that meron din namang kumausap sa kanya na certain Tommy, kaya meron din siyang testimony on a personal basis on an exchange with a certain Tommy. So, ayun po yun. So, parang ginawa na rin natin na exception to the general rule na bawal magsalita ang abogado because of that development na wala na tayong magagawa. Because ang change in the circumstances nangyari hapon or evening na nung Friday. Ang hearing po natin Lunes. Senator Cayetano? Yes, Mr. Chair, and I was saying that is not without precedent, especially when we want the witness here, but they're abroad or they're not here, but we make sure that it's an affidavit or that it is really their statement. Having said that, Mr. Chair, Kay Edison at Domeng, i-clarify ko lang po ito, no? Kasi siguro dahil naka-live tayo, katulad po nito, isang Pastor Romy, nag-text sa akin, FYI added info at Senate hearing now on Makati, Homeville, Calauan, Laguna. Water pumps and solar lights provided by Malayan Colleges, Laguna dahil sa water at power. May nag-note naman sa akin na nakakaalam sa lugar, meron daw iilan doon na may kuryente o tubig. Totoo ba to na meron ilan na may kuryente o may alam ba kayo dito? Kasi baka daw padalan po ni Vice President ng camera. Sabi, oy, may kuryente. So although mag-inspection po tayo, pakipaliwanag, meron po ba nga doon na may kuryente at paano po? Ako po, si Mr. Arcilla po, at nag-contribution po kami. Nakiusap po ako sa labas ng subdivision na magkuha ng isang kontador. Nag-ambag-ambagan po kami na unsing pamilya. Naabot po ng 33,000 na nagastos namin para magkaroon kami ng kontador. Dahil nakiusap po kami sa barangay captain kung
marami kami magkabit-kabit, legal ba yun? O sabi nila, basta babayaran mo, legal. Nganggaling daw yung sa mayor sa Makati. Kaya ako po talaga may kontador na sarili, pero sa labas po ng subdivision. So bali sir, ang sinasabi mo, kasi binasa ko din yung sa Udalo di ba? Naka-specify doon yung mga kailangan pag nag-relocate Tubig, kuryente, facilities, etc. No? So ang sinasabi nyo po, after 5 years, 6 years, 2009 to 2015, ginawan nyo na lang ng paraan. So pag inspection namin doon, or kung mauna yung media sa amin, makikita na meron doon, hindi pre-provide ng City of Makati yon. Ngayon po, ganito. Nitong ma-ombudsman na magkaroon na ng problema si Vice Presidente sa ombudsman dito sa nagkaroon sa Senado. Nagmadali sila nagpatayo ng mga poste doon sa papunta doon sa housing na ginawa niya sa Pistre na minamadali araw-gabi para makabitan ng ilaw yung mga may bahay. Sa ngayon po inaapura po yun. Saka yung gate, inapura rin po yun pagdating ng ombudsman na kinuhaan po yun. Talagang pinagawa nila. Bakit? Sabi ng mga matatanda doon sa kasamahan ko, bakit para tayong kinukulong dito, may nakabantay sa gate, ayaw papasukan ng mga kuwan. I-relocation naman yan, hindi naman nila pag-aari yung relocation ng mga taong Makati yun. Hindi na, sabi ko, hindi ganun. Hindi pwedeng kontrolin tayo rito. Kaya nga, lakas loob na po kami na yung tubig po doon, sinuksukan yung housing project doon sa Pistre. Sinuksukan ng 2 tubo para may magbisita, mayroon ng tubig. Wala talagang tubig. Tubo lang. May tinayo sila doon na ni Miss WD na isang tubo sa Phase 1 na binibinta ang tubig. 150 per container. Yun mga 2 taon na yata sa amin nagsisilbi yung tubig na yung nawasa. So, sa halip na tulungan kami, pinagkakitaan pa nila. Oo. Hindi po talagang maganda yung kwan. Hindi maganda ang kwan ng isang linya ng tubig yun. Doon kami bibili. 150 per container. Yun ang totoo po dyan. Pero ngayon, yun ang housing na tinayo nila, yun ang binamabilis po nila na kabitan ng ilaw sa ngayon. Last question na pero Kadoming. Yung pong, container yung nakikita natin binubuhat na nilalagay po sa o yung pong drum? 4 gallon po. Per gallon lang po hindi yung drum na... hindi po. 4 gallon lang yun. Sa ngayon, yun ang kung minamabilis nila ngayon doon na trabaho, yung makabitan ng ilaw yung... Pero yung sa amin, Phase 1, itinawag po kaming VIP. Kami po ang magpapatayo ng bahay sa sarili naming kayo. Yung mga iba doon ng magagandang bahay, yung mga nasa abroad ng pamilya, magagandang bahay. Kami, magandang bahay, yun na nakunan sa kamera. Yung Phase 1. Wala po kayong cash settlement. Kasi baka mamaya sabihin, kaya walang bahay, binigyan po namin yung cash para sila magtayo. Nung nilipat po kayo, walang cash na binigay? Dala namin materialis, siya po ang tinayo namin. Wala po. Kaya Edison, ganun din ha? Nung paglipat po nyo, hindi paglipat kayo... po namin, lumipas po ang siguro, mga 2 linggo, 3 linggo. Dinadalaw po kami ng taga-DSWD ng Makati. Ang ginagawa po namin, nagkukontribusyon pa po kami para maipakain sa kanila. So Ganyan po ang buhay namin. Wala hong cash assistance? Wala po. Thank you, Mr. Chair. At sinasangayunan ko po yung kay Senator Trillanes na mabigyan po sila ng paraan na makontak kung sino man sa atin kung magkakaroon ng kahit anong harassment sa kanila, at sana po lumakas loob din ng mga kasamahan nyo doon, sapagkat yung katotohanan lang naman talaga ang kailangan na lumabas. At kung kayo nagsisinungaling, madali pong lumabas yan, no? At makikita naman sa area. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po kay Edison at Kato. Sandali lang po. Yes, sir. Nasabi niyo po na kayo mag-i-inspection doon po. Ipinaalam ko lang po sa inyo na meron na po mga 2 linggo. Meron na po ngayong mga kuryente tumatakbo sa Phase 3.
Ako po ang tanong ko ganito. Sabi nyo may mga 300 pamilya na kayo na andon. Sa buo, sa phase 1, 2, and 3 po yon? Aba, sa kabuuan po, marami na. Okay. Meron po siguro mga 800 family. Yung po ba'y nahaluan na ng hindi taga Makati o talagang dating former mga taga Makati? Mike, sir, Mike. Meron po rong nahalo, mga nanggaling po sa Boy Scout. Taga Los Baños, Laguna. Okay, nahalo na sila doon. Dinala po rin ang sabi po nila, dinala siya doon ni BP Binay. Okay. Pero sa 800 pamilya po, 2 lang po kayo nagrereklamo? Marami pong gustong mag-con ngayon. Gaya po ngayon, natutuwa po sila. Dahil nakarinig po sila ng totoo. Lalo na po kung makikita kayo doon, pupunta ron. Ako po, sigurado po, magpapalakpakan sa tuwa mga tao. Kaya hanapan po natin ng oras po yan. Nagtaas po ng kamay si Mr. Enciso. Opo. Mr. Enciso. Your Honors, I just would like to make a 1-minute appeal to the Vice President. As part of the proceeding, gusto ko mo pong humingi ng appeal sa ating Pangalawang Pangulo na humarap at magbigay siya ng paliwanag dito sa ating Senate hearing dahil alam ko po na milyon-milyon na nakikinig dito sumusubaybay dito sa ating proceeding. At bilang taga Makati po, isang karangalan po na ang isang taga Makati na naghangad maging Pangulo. At pag napatunayan ko po na talagang walang kasalanan ang ating Vice Presidente, baka po i-atras ko ang aking reklamo at kumampi ako sa kanya. So, dahil po, according to doctor's finding, ako po ay ang aking pong sakit ang aking pong cancer ay very progressive. From 0.8, lumaki po at nadagdagan pa ng another. Tumubuo pong muli. Kaya ako po sinasabi ito dahil baka hindi ko matapos itong proceeding na ito, umapil ako sa ating Vice Presidente. Magbigay siya ng punto por puntong paliwanag sa lahat ng akusasyon, kaliwat ka ng akusasyon sa kanya. Kaya kung bilang tiga Makati, yung po lumapit sa akin na isang senior citizen na tiga kabarangay niya San Antonio na nagpasalamat. Mr. Enciso, salamat sa reklamo at pabubunyag ninyo ni Atty. Bundal dito sa mga Binay family. Isang malaking natulungan mo hindi lang ang Makati kundi buong bansa dahil I fear the future of my children and my grandchildren pag naging Pangulo ito. Kaya bilang tiga Makati, habang may lakas pa po ako at alam kong wala kang kasalanan dito, pupuntahan ko po yung senior citizen at hihingi ako ng patawad na ako po yung nagkamali ng paratang sa ating Pangalawang Pangulo. Kaya po, umaapil ako sa ating Pangulo na sana humarap ka na dito at maipaliwanag mo hindi lang sa tiga Makati, sa buong bansa na wala kang kasalanan dito sa lahat na akusasyon sa iyo. At ang aking pong ama na si Nick Enciso, ang namayapang Nick Enciso, dati pong Pangulo ng Pambansang Katipunan ng Barangay at ang nipresent po niya ang province of Cavite na ang kapitan po ang gobernador po noon ay si Johnny Remulla. Nagtaka nga po ako nang nagsalita ang kanyang spokesperson na si pangkasalukuyang gobernador na John Vic Remulla na huwag maniwala kay Atty. Bundal na perennial loser sa eleksyon sa Makati at ako naman po I'm a walking dead. Inaamin ko po I'm a dying person dahil nga doon sa findings ng doktor sa akin na anytime soon magdeteriorate ang aking kalusugan. Kaya sa aking apila kay John Vic na ni Governor Remulla, huwag mo naman sanang gawin yan sa mga malapit ng mamayapa katulad ko na simpatiya ang kailangan ko, hindi pang lalait. Pero huwag kang mag-alala, Governor, pinatawad na kita noon pa. Yun lang po, maraming salamat po. Mr. Enciso. Vice Mayor Mercado. Alam mo nyo, kanina habang tayo nag-uusap, may nag-text sa akin, isang kapitbahay ni Vice President Binay. Sabi po niya sa akin, Vice,
Alam mo bang mga ilang hakbang lang mula ron sa palasyo ni Vice President Binay, informal settler kami. Pero kami hindi tinutulungan para maadala sa disenteng tirahan. Pwede ho niyong i-verify. Walking distance lang daw ho sila, mga ilang hakbang lang. Sabi niya, ilang hakbang. Siguro mga 10 o 5 hakbang. Sila daw ho, squatter pa rin. Kahilera mismo ng mansion. Binay. Barangay San Antonio po. The residence. Yun yung kanyang bahay sa Kaong Street sa Barangay San Antonio na nananawagan na rin at nanghihingi na rin ng tulong sa atin. Na baka raw ho pwedeng pag-inspection natin, madaanan na rin. Madaan na rin para makita po natin ang katotohanan. Ngayon, yun yung nakukonfuse lang ho ako, Mr. Senator. Kasi ho sa original plan yan, wala namang NHA dyan eh. Ngayon, kaya kanina sumasagot po ako, no? Pero lumalabas ho pala ngayon, phase 1, phase 2, yung phase 3, sinasabi po nila Mandoming at nila Mr. Mang Edison na naging NHA na. Baka ho pagpunta ninyo doon, Mr. Senator, maimbestigahan bakit nagkaroon ng NHA doon. Kung totoo may NHA doon, definitely may kontrata ang NHA at saka city government na Makati. Dapat lang po. Hingin na rin po natin yun. Dapat lang po. Kasi wala po sa original plan na pumasok doon ang NHA sa lupang iyon dahil yun po talaga intended yung lupang iyon para sa mga residente ng Makati. Dahil ang kasunod po noon, Mr. Senator, sa original plan, matapos naming mailipat ang lahat ng informal settler sa lungsod ng Makati, yung matitira pong lote, para naman sa mga empleyado ng Makati na wala rin pong matirahan. Yun ho ang talagang napakagandang plano at ikukorek ka na rin ho yung naging statement ni Engineer Hetsanova. Hindi po 200 titulo yun, Engineer. 2 malaking kahon po yung, kung di ako nagkakamali, 2,000 titulo po yung itinurn over ko sa inyo, hindi 200. Vice, 900 million pesos in development cost ito? Yun lang yung phase 1 and phase 2. Opo. Hindi ko po masundan, Mr. Senator, kung ang nawala na po ako dahil tuloy-tuloy naman po na may gumagawa doon, kung magkano ba po yung naidagdag nila. Opo, so hingin po natin yan sa City of Makati kung nadagdagan, ano? Pero alam ba natin yung identity ng nanalong kontraktor? Dati po, ang gumawa pong una dyan yung Twin Leap na ibinibinta nga po nila yun akin eh. Kaya naman... doon sa phase 1? Sa phase 1. Okay, Twin Leap. Phase 2, sa phase 2 po, may kontrata na rin doon ho ang Twin Leap. Pero dahil sa pinagbibintangan nga nila na akin yon, tinerminate nila yung kontrata at ibinigay po kay AKH. AKH. Okay, so imbitahin din po natin. Komhong. Hindi ko po alam, pagkatapos ng phase 2, kung may mga nadagdag pang phase 3, phase 4. Pero ang nalulungkot lang po ako, Mr. Senator, bago po ako nawala sa eksena, nakita ko po, nakatayo na yung tangke ng tubig natin doon, hindi po ba? Ano po ang nangyari doon sa tangke ng tubig? Dahil ang una ko nga po sinisigurado noong panahon yon, Mr. Senator, yung pangunahing pangangailangan nila, tubig at kuryente. Dahil alam ko pong hindi naman mabubuhay sila doon ng walang tubig at kuryente. Kaya po sa natatandaan ko, ang una pong naipatayo doon, tangke ng tubig. May malaking tangke na po ng tubig doon. At noong panahong bago ako nawala, magpipirmahan na lang ho ng kontrata doon sa electric cooperative na nakakasakop doon sa Kalawan, Laguna. Kaya po ako nagtataka lang ngayon, bakit hanggang ngayon walang tubig at walang ilaw? Anong sagot mo ron sa paratang na sa'yo ang Twin Leap? Ipinipresenta ko naman ho yung dokumento ng Twin Leap eh. Yung original na rehistro ng Twin Leap. I-verify po nila kung meron po akong pangalan doon. Pati Twin Leap, imbitahin po natin because contractor siya sa unang phase. Ano? Pwede po. Ngayon, excuse me, Senator Trillanes, ito po parang nakikita ko na it's an LGU subdivision project. Kasi project ninyo yan, ng City of Makati. But located in another LGU. Kaya gusto ko pong makita ngayon yung dynamics po niyan. Maybe we can invite the mayor of Kalawan, Laguna. Tignan din natin paano naman naapektuhan ang pagkilos, peace and order, performance ng LGU ng Kalawan nung nag-relocate ang isang LGU sa kanyang lugar ng isang subdivision project. Alam po ninyo, kanina ho sa presentation ni Atty. Bundal, tama po sir yung sinabi, ang dami namin ipinangako doon sa mayor ng Kalawan, Laguna.
Hindi ko lang ho alam, sir, baka mamali tayo nang iimbitahin kung yung mayor pa noon ang kasalukuyan uling mayor ngayon. Ang Bali, dapat- yung incumbent mayor, para point of view ng incumbent mayor, imbitahin natin Yes, para makita niya. pero kung sakali pong iba na yung mayor, dalawang mayor po dapat ang Opo. paimbitahan natin. Tingnan Yung lang na, ex-mayor. we will take it from there. Tingnan, imbitahin natin itong incumbent mayor. Pero sister cities ba yan? Ang Kalawan at saka Makati? Opo. At saka sa totoo ho, maski kayo naman ang mayor ng Kalawan, nung i-present namin sa kanila, isang napakagandang presentasyon po ang mangyayari doon sa bayan ng Kalawan dahil mag-generate ng income sila dahil mag-uumpisa ng magbayad ng taxes yung mga tao. At sa na-design po nung kasi may palengke pa doon nagagawin dahil ang aming pong konsepto, hindi naman pwedeng dalhin yung mga tao doon nang walang magiging hanap buhay at walang pupuntahan. Kaya nga ho sa design nun, may eskwelahan, may health center, may barangay hall. Yun po ang konseptong dapat mangyari. Maggagawa kami ng isang community na hindi magiging pabigat doon sa mga namumuno sa bayan ng Kalawan noong panahon yun. Kayo ba'y nag-attempt kumuha ng mga permits from the HLURB? Kasi subdivision plan po ito, subdivision project. Kumuha po, pati po yung conversion ng property sa bayan ng So, Kalawan. kompleto po yan. Dahil devolved po yun. Bago na umpisahan ito. Tama po. Pero imbitahin na rin natin ng HLURB kasi ang ibig bang sabihin nun, hands-off na kaagad sila na wala man lamang kuryente, walang tubig. Hindi ba part po yun sa requirement sa pagbigay ng permit? Tama po yun, pero pag wala naman pong nagre-reklamo, hindi. Kaya nakita nila sa plano, so sa checklist nila, may plano, may kuryente, may tapos, sa actual wala. So kaya nga, medyo ang possible improvement dito, dapat medyo proactive po yung ahensya na yan, na hindi pwedeng just because na-approve mo, hands off ka na. Pero hindi naman po kasi magiging ganong kahigpit dahil hindi naman po for sale. Yun po yung subdivision na sinasabi natin. Kaya nga, pero should we make the distinction dahil nasa for sale at hindi for sale, pwede nang pabayaan na yung dahil hindi for sale, pabayaan na ilang taon walang tubig. Kaya nga, tatanungin natin sa HLURB yan, kung meron ba silang different treatment at justified ba na iba ang treatment, basic needs po ito ng tao Ang pinag-uusapan po natin. Senator Trillanes. Thank you, Mr. Chairman. Vice Mayor Mercado, sa pagkakaalam nyo, sino may-ari nitong AKH na ito? Armando Cunhong po. Yan po yung contractor na kung naaalala po ninyo na naging controversial yung pinagtatayuan ng yung flagpole sa Luneta. Yan po yung contractor na yun ng DPWH. Nung nagkaroon po ng issue yung sobrang mahal na flagpole na itinayo sa bantayog ni Gat Jose Rizal, yan po yun. Okay. So, may we include that AKH AKH will be invited. And, kung lang, dun sa sinasabi mo, Vice Mayor Mercado, itong 900 million for the 40 hectare development drainage. Phase 1 and Phase 2 lang po yun kasi noong mag-umpisa kami, wala pa naman pong kabuuang kwenta kung magkano talaga aabuti. So, pero lahat ito na-liquidate na ito dapat up to, at this point in time. Hindi ko lang po, sir, sigurado dahil naiwan ko na po yung Phase 2 Hanggang Phase 1 lang po ako nakasubaybay So dapat may subdivision plan ito. Subdivision plan. Meron pong kompletong subdivision plan. Pero kaya po walang naging total dahil kung ano lang po yung ipinrograma ng engineer na ipagagawa, yun lang po muna ang nilalagyan ng pera. Iba yung by phases mo i-fund. Iba yun, pero meron kayong idea kung how much in totality the project will cost? Meron o wala? Wala pong naipresenta sa akin yung aming city engineer that time. Ang naipresenta lang po sa amin, nung una siyang maghingi ng funding na 600 million, in-identify po niya kung ano yung magagawa sa Phase 1 for 600 million. So kaya nga, nung panahon na involved ka pa sa planning dyan sa City Government of Makati, hindi po kayo ganyan, may long range planning na bago natin umpisahan itong proyektong ito, it will cost us 2 billion pesos, umpisahan muna natin na 600 million. Wala pong ganon? Sa ibang project po, merong ganon, na merong master development plan, tapos sasabihin po, ang available lang natin pera ganito, kaya nga po nagiging phasing. Meron at least kayong idea
na bago natin ito umpisahan, ito ay kakain ng mga 3 billion of our resources over 5 years. May mga ganyan ba kayong mga planning din? Karamihan po meron. Pero ito pong particular na to, hindi naman po kasi na-presenta sa akin yan ang buo eh. I think that there are no more questions for today. So, itutuloy po natin ang hearing na ito on the same subject matter plus additional subject matters kung meron pa si Attorney Bondal. We will just inform you of the date, no? Kasi wala pa tayong na-fix na schedule. Yes, Attorney Bondal, ano po? Sana po, kasi enrollment na po ngayon, marami po ang text tumawag po sa akin ng mga magulang tsaka mag-aaral ng University of Makati. Kasi nung nakaraan po, kung sisimula na sana akong mag-present nung sa College of Nursing, excuse me. Ano pong kinalaman nung enrollment sa hearing natin? Well, kasi po, may malaking anomalya na naman po dyan sa University of Makati. At nadagdagan pa nga po ng isa pa hong college na bago hong nasimulan. Kasi kakaiba ho yan. Sa lahat po ng colleges ng gobyerno sa amin, may mga privatized colleges sa loob ng isang government. Yan yung ipipresenta mo sa next hearing. Yes, Papa. So in the meantime, since allegation lang naman yung mga yan, kung whatever is the setup now, dapat ituloy po natin at i-honor pa natin yan until baguhin properly, no? Yes, in a legal sense. So maraming salamat, Mr. Rivera, Mr. Arcilla. Pero tell us, pakisabi lang sa committee kung sa tingin niyo nalalagay kayo sa yung inyong safety sa alanganin. You tell us kasi meron naman tayong pwedeng ibigay na tulong sa inyo sa WPP. Mr. Rivera? Sa totoo lang po, talaga pong sa delikadong kalagayan kami. Kaya lang naman po, matanda na ako. Hindi na po bale. Mr. Arcilla? Gusto niyo po tulungan nyo kami. Marami talaga po akong pamilya. Kagabi nga ho, nag-usap kami ng misis ko, nag-iiyak na eh. Lalantad ka na dyan, baka delikado ka, manahimik ka na lang kaya, mamundo ka na lang kaya. Sabi sa akin eh. Kasi, napapaikutan na yung mga akuan namin, alam mo. Pag-usapan po namin ni Senator Trillanes kung ano pong maitutulong ng committee sa pagdating sa proteksyon. No? Any other statements before we suspend our hearing? Wala na po. So we'll inform you of the date of the next hearing. So maraming salamat po sa inyong partisipasyon. Our hearing is hereby suspended.